Bakit hindi lang po natin ibalik ang kulam sa mangkukulam, Lolo? Katulad ng sinabi ko, malakas siya. Hindi natin kakayanin ng taglay niyang kapangyarihan. 7 araw lang. Kapag hindi natin nagamot si Dudong, ay baka mamatay siya o tuluyan siyang maging aswang. Ako ang habol nila. Susuko na lang po ako, Lolo. Hindi. Ako ang haharap sa mangkukulam na yan. Pero kailangan ko ang tulong mo. Kailangan nating lilangin ang mangkukulam para masunog ni Dudong ang bahay niya. Sige po, Lolo, seryo. Tutulong ako. Hindi ko hahayaan na mapahamak si Dudong. At hindi ko nahahayaang may mangyari pang masama sa mga taong mahalaga sa akin. Lalo na si Dudong. Siya lang ang nag-iisa kong kaibigan. Story time. Ako si Joseph. At ako ang sumunod na antingero. Gusto ko lang dugtungan ang binahagi kong kwento rito. Dahil hindi lang sa pagkapaslang ng mga ordinaryong aswang natapos ang pagiging antingero ko. Noong napaslang ko kasi ang pinuno ng mga aswang, ay naging matunog ang pangalan ko sa mga kapwa ko antingero. Maging sa mga kasamaang albularyo ng lolo ni Dudong. Ang balita ay kumalat din sa iba pang lahi ng mga aswang at tinuring nila akong mortal na kalaban. Kaya naman hindi na naging normal ang buhay ko. Naging lapitin na ako ng mga aswang at maligno dahil gusto nilang subukin ang kakayahan ko. Mabuti na lang at hindi ako pinabayaan ni Lolo Seryo. Si Lolo Seryo ang albularyong lolo ni Dudong. Lahat ng nalalaman niya sa lihim ng karunungan ay itinuro niya sa akin. Nakatulong din sa akin ang libro ng lolo ko dahil madalas ko itong binabasa. Parang pinagandaan nga ni Lolo ang pagpasa sa akin ng pagiging antingero niya dahil nag-iwan siya ng isang diary. At dito nakapaloob ang lahat ng dapat kong matutunan. Kasama ko sa pagsasanay si Dudong dahil gusto ng lolo niya na maturuan na siya habang maaga pa. Ito namang kaibigan ko ito ang tuwa dahil sa kanya ipapasa ng lolo niya ang mutya nito. Noong mga panahon na to ay adik na adik kami sa sugal ni Dudong. Yung napanalunan namin sa unang sugal na pinuntahan namin ay napalago namin. Wala kaming pinipiling sugal dahil lahat ay tinatayaan namin. Kung may lotto outlet nga lang sana noon sa lugar namin ay baka hindi rin namin pinalampas to. Pero sa perya lang munang ibabahagi kong sugal para hindi magkaroon ng aberya sa channel na to. Sakto kasi dahil nagtataya din kami sa mga perya. Lalo na kapag pista sa Karatig Barrio ay talagang dumadayo kami. Hindi alam ng pamilya namin ang pagsusugal namin ni Dudong. Akala nila ay may trabaho kami. Kaya araw-araw kaming umaalis. Tuwing Sabado at Linggo naman ay nagsasanay kami sa bahay ng lolo ni Dudong. Lolo, kailan mo ba ipapasa sa akin ang pagiging albularyo? Para naman matulungan ko na tong si Joseph sa pakikipaglaban sa mga aswang. Apo, albularyo tayo at hindi antingero. Hayaan mo, ipapamana ko sa iyo ang pagiging albularyo ko. Dahil nag-iisa lang naman kitang apo, wala naman akong ibang pagpipilian pa. Bakit hindi pa ngayon, Lo? Para makapagpahinga na kayo sa panggagamot. Gusto mo na yatang mamatay ako? Pasaway kang bata ka. Hindi naman po. Grabe naman si Lolo. Gusto ko lang ma-relax ka na sa buhay mo. Ako nang bahala sa panggagamot. Malakas pa ako at kaya ko pang manggamot. Tsaka bakit atat na atat kang maging albularyo? Kahit hindi ko naman naipasa sa iyo ang pagiging albularyo ko, ay natutulungan mo naman ako sa panggagamot. Hindi ba? Gusto ko po kasi may paglaban din sa mga aswang katulad ni Joseph. Hindi ba, Tol? Opo. Ito po kasing si Dudong. Laging nagtatago kapag napapalaban ako. Nagmumukha akong duwag lolo eh. Kaya pwede bang ipamana mo na sa akin yung mutya mo? Ipapamana ko to kapag nakita kong handa ka na. Hala sige, lumakad na kayo para maghanap ng mga halamang gamot. Bilisan nyo para hindi kayo abutan ng dilim sa gubat. Kami ni Dudong ang inuutusan ng lolo niya para maghanap ng halamang gamot sa gubat. Madaling araw pa lang ay ginigising niya na kami para maaga kaming makarating sa gubat. Tuwing Sabado at Linggo ay sa bahay ng lolo kami ni Dudong natutulog. At Lunes hanggang Biyernes naman ay dumadayo kami sa iba't ibang baryo para lang maghanap ng pasugalan. Alam mo, Tol, kapag naipasa na sa akin ni Lolo ang mutya niya, yayaman na tayo. Pwede na tayong lumuwas sa Maynila dahil mas maraming pasugalan doon. Akala ko naman talagang gusto mong maging albularyo. Kaya gusto mong makuha ang mutya ng lolo mo. Bakit? Hindi ba ayaw mo rin naman maging antingero tulad ng lolo mo? Noon yun. Pero ngayon, masaya ako sa ginagawa ko. Dapat mag-focus ka sa pagsasanay para maging mahusay kang albularyo. Wala naman masama kung maging albularyo ko. Pero may iba akong pangarap. Gusto kong yumaman, Tol. Wala namang yumayaman sa sugal. Wala talaga. Pero ang mutya magdadala sa atin ng swerte para yumaman tayo. Tsaka bakit ka ba kontra ng kontra? Nagsusugal ka rin naman. Oo na, hindi na kita kakontrahin. Bilisan na natin para hindi na tayo abutan ng dilim dito. Tama, baka mapalabang ka na naman tapos ako. Magtatago na parang duwag. Anong parang duwag? Duwag ka naman talaga eh. Pagdating namin sa gubat, ay sinimulan ko na rin kaagad ang paghahanap ng mga ligaw na halamang gamot. Matagal na rin namin ginagawa to ni Dudong, kaya kabisado ko na rin ang itsura ng bawat halamang gamot na pinapahanap ng lolo niya. Si Dudong naman ay naupo na sa silong ng isang puno at sumandal. Nakakapagod. Sana all may mutya, Tol. Kulang ka lang sa exercise kaya mabilis kang mapagod. Idadahilan mo pa yung mutya ko eh. Ang sabihin mo, lampa ka talaga. Yabang ah.
Kapag nakuha ko ng mutya ng lolo ko, may kita mo. Lalabanan kita. Lakas sa lakas. Ano, payag ka? Sige ba? Noon nga wala pa akong mutya. Hindi mo na ako matalo sa suntukan eh. Sus, sige na. Bahala ka na maghanap ng mga halamang gamot. Iidip lang muna ako dahil napagod ako ng sa paglalakad. Sige, may idip ka dyan. Mamaya paglaruan ka ng tikbalang dyan o kaya kapre. Tol naman, grabe ka naman makapanakot. Oo na, tutulong na ako. Pero wag na tayo maghiwalay ah. Duwag, natagalan kaming maghanap ng halamang gamot. Dahil ayaw namang humiwalay ni Dudong sa akin. Madalas pang reklamo niya na napapagod siya. Kaya naman panay ang pahinga namin. Inabot kami ng takip silim sa gubat. At ngayon naman gutom ang inirereklamo ni Dudong. Kaunti lang kasi ang baon namin pagkain. Dahil hindi ko naman alam na gagabihin kami sa gubat. Panay ang pagrereklamo ni Dudong. Nang may marinig akong kalusko sa likuran namin, mas pinatalas ko ang pakiramdam ko. At hindi ko muna sinabi to kay Dudong. Dahil baka matakot siya. Mas dumadami ang kaluskos na naririnig ko. Kaya binagalan ko na ang paglalakad para mas mapakiramdaman ko pa ang paligid. Tol, bakit ka tumigil? May aswang ba? Ito na nga ba sinasabi ko eh. Tumahimik ka nga muna. Nang makasigurado nga akong kami ang sinusundan ng mga kaluskos, ay hinawakan ko ang trabong ko ng ahas na nakakwinta sa akin. Pagkatapos ay kinuha ko ang buntot pagi sa dala kong bag. Habang si Dudong naman ay kumapit sa braso ko na nanginginig sa takot. Sino kayo? Magpakita kayo! Joseph naman, uutusan mo pa silang magpakita ay natatakot na nga ako. Matapang ka nga tulad ng narinig ko. Bagkitong antingero. Hindi ba kayo nagsasawang subukin ng lakas ko? Gusto talaga nyo sasaktan kayo ano? At mayabang ka rin. Pero hindi uubrang yabang mo sa amin. Dahil kami ang magdadala ng ulo mo sa aming pinuno. Sino ba yung pinuno mo? Kung sino-sino ang pinapadala para pumatay sa akin. Bakit hindi kaming dalawa ang maglaban? Sabihin mo, hinahamon ko siya nang matapos na to. Tol, saan ka na maghamon kapag hindi mo na ako kasama? Hindi na kailangan. Dahil sa amin pala, wala ka ng laban. Sumugod ang aswang sa akin. Nakakatakot ang anyo niya dahil nanilisik ang mga mata nito. Maitim na kulbot ang balat at mahaba na puting buhok. Nakaumang sa akin ng mahaba at matatalas ang kuko. Tinabig ko naman si Dudong papunta sa likod ko at mabilis na hinarap ang aswang. Napansin ko rin ang mga kasama nito na umiikot na papunta sa likuran ko. Kaya binulungan ko na si Dudong. Tol, may dala kang buntot pagi di ba? Oo, bakit? May aswang na aatake sa'yo. Labanan mo. Dahil kung hindi magiging pagkain ka nila. Bakit pati ako? Wala naman akong mutya. Bakit damay ako? Ngayon na, huwag ka nang dumaldal dyan. Nang makalapit sa akin ang aswang, ay agad kong hinataw to ng buntot pagi. Bumubulong din ako ng mga orasyon para maprotektahan kami ni Dudong. Mabilis gumalaw ang kalaban namin, kaya mas lalo kong pinaliksi ang galaw ko para maprotektahan din ang kaibigan ko. Nakita ko si Dudong nakaharap na rin ng dalawang aswang. Kahit paano naman, ay nakitaan ko siya ng tapang. Kahit natatakot siya, ay mas nanaigang kagustuhan niyang mabuhay. Kaya iwinasiwas na nito ang hawak na buntot pagi. Nang makita kong kaya na ni Dudong ang makipaglaban, ay mas nag-focus ako sa mga aswang nakaharap ko. Hanggang sa matamaan ko ang isa sa kanila. Umatungal ito sa sakit, kaya natigilan din ang mga kasama nitong aswang. Bali 5 ang aswang nang matake sa amin. 3 ang nakapaligid sa akin, at 2 naman ang puntirya si Dudong. Tol! May tinamaan din ako! Lumingon ako kay Dudong at nakitang namimilipit din ang isang aswang na kalaban nito. Sa tuwa ni Dudong ay hindi niya napansin ang aswang na susugod sa kanya. Kaya ako na ang mabilis na humarap dito. Hinataw ko ng buntot pagi ang umatake kay Dudong at tinamaan ko to sa likod. Umatungal to sa sakit bago bumagsak sa lupa. Nang makita ng 2 aswang na sugatan na ang 3 mga kasama niya, ay tumakas na ang mga to. Hindi na namin sila hinabol ni Dudong at piniling tapusin nilang ang buhay ng 3 sugatang aswang. At pagkatapos ay umuwi na kami. Pagdating sa bahay ni Lolo Seryo, ay panay ang pagbibida ni Dudong sa matanda. Lolo, kahit wala akong mutya, may napatay akong aswang. Talagang karapat dapat na ako sa mutya niyo, Lolo. Pagaling kung ganon, may napupuntahan ang pagsasanay na ginagawa natin. Ipapamana niyo na ba sa akin ng mutya, Lolo? Sa tamang panahon na po. Ano ba yan, Lolo? Kinabukasan, ay nagpaalam na kami kay Lolo Seryo. Lunes na kasi at kailangan namin bumalik sa trabaho. Ang alam ng pamilya namin, ay nagtatrabaho kami sa isang farm. Pero ang totoo, ay pumupunta lang kami sa perya. Medyo malayo-layo to sa bayan namin. Kaya nakakatiyak kami ni Dudong na wala kaming makikitang kakilala dito. Piyesta dito kaya maraming mga dayo. May mga pinapaupahan din namang kwarto ang ilang residente dito para sa mga dayong katulad namin na gustong makipiesta. Pinagmamalaki nila ang masaya at masaganang piyesta nila. Pero ang talagang pakay lang namin ni Dudong ay ang perya. Magtatagal ang perya, kaya naisipan namin ni Dudong na umupa ng isang maliit na kwarto para may tutulugan kami. Mahirap naman kasing mag-uwian pa kami dahil magtataka ang nanay pati na si Lolo Seryo dahil na ang alam nila ay sa farm kami nagtatrabaho. Sa gabi ay laman kami ng perya ni Dudong. Malaki-laki ang napapanalunan namin sa drop ball.
dahil mapipera din ng ibang dumadayo rito. Kapag magsasara na ang perya, ay dito lang kami umuwi ni Dudong para matulog. Dahil puyat sa gabi, ay tinatanghali ako ng gising. Kung hindi pa nga kumakalamang sikmura ko, baka hindi pa ako magigising. Pagbangon ko, ay wala si Dudong. Kaya nagtataka akong lumabas ng bahay. Paglabas ko, nakita ko siya sa labas at may kausap na magandang babae. Teka sandali, ipapakilala kita sa kaibigan ko. Nang makita ako ni Dudong, ay tinawag niya ako. Palapit na ako nang makita kong paalis naman ang kausap niyang babae. Tol, sino ba yun? Si Angie. Ang ganda niya ano? Mabait pa. Kasi pinakain niya ako sa bahay nila. Tapos pinag-take out pa ako. Alam kong gutom ka na, kaya hindi ako nahiyang mag-take out. Baka kung ano nung kinakain mo ha. Mamaya mayanggaw ka. Sus, para kang si Lolo. Sa ganda ba naman yun ni Angie ay pag-iisipan mong aswang? Mabuti na yung sigurado. Nako kung aswang si Angie, okay lang sa akin magpapaaswang ako sa kanya. Pag ikaw nagdilang anghel, ewan ko lang sa'yo. Joke lang yun tol. Huwag mo naman akong takutin. Matagal na akong takot. Tara na. Pagpasok namin sa tinutuloyang kwarto, ay inabot sa akin ni Dudong ang isang mangkok na adobo. Wala namang kakaiba rito, pero umusal pa rin ako ng orasyon para malaman ko kung may hinalo ba sa pagkain na to. Hindi nga ako nagkamali dahil matapos kong mausal ang orasyon ay nakita kong bumubula ang karne. Senyales to na may laway ng aswang ang pagkain na to. Mabilis akong lumabas at itinapon ang pagkain. Bakit mo tinapon? Sayang ang pagkain. Umuwi na tayo ngayon. Delikado tayo rito. Ano? Hindi pa tapos ang piyesta. May nilagay sa pagkain mo tol. Gusto tayong yang gawin ng mga yon. Wala naman ako nalasahan at naramdamang kakaiba. Huwag ka namang manakot. Ayokong maging aswang. Basta umuwi na tayo. Umuwi kami kagad dahil kakaiba na yung pakaramdam ko sa lugar. Nung unang dating namin sa lugar na yon, ay wala naman akong kakaibang naramdaman. Pero nang makita ko si Angie, ay nag-ibang ihip ng hangin. Tiyak kong nasundan kami ng kung sino mang aswang ang gustong pumatay sa akin. Kaya kailangan na naming umalis doon. Baka hindi ko na kasi kayang iligtas si Dudong. Kaya mas makakabuting umuwi muna kami bago ko harapin ang mga aswang. Gabi na nang dumating kami sa bahay ni Lolo ni Dudong. Nagtaka pa ang lolo niya dahil wala pa namang Sabado pero umuwi na kami. Sinabi ko na lang sa kanya na hindi na maganda ang pakaramdam ni Dudong. Nagkataon namang pinagpapawisan na si Dudong at dumadaing na siya ng sakit ng tiyan. Ano bang kinain mo at sumasakit ang tiyan mo? Sige, inumin mo to. Lolo, parang hinahalo kayo yung tiyan ko. Sobrang sakit. Iba na to. Hindi na simpleng sakit ng tiyan yan. Nagsagawa ng pagtatawas ang lolo ni Dudong. Habang hinahanda nito ang gamit, ay dito ko na napagpasyang sabihin sa kanya kung ano nangyari. Sinabi ko rin sa kanya na baka nayanggaw si Dudong dahil sa kinain nito. Dahil sa sinabi ko ay mabilis na gumawa ng gamot ang lolo ni Dudong. Pinahiran nito ng langis ang tiyan ng kaibigan ko. Napadaing si Dudong sa sakit at sinabi niyang nagiinit ang tiyan niya na napahiran ng langis. Pinainom din siya ng halo-halong katas ng halaman para sumukat mailabas niya ang kung anong kinain niya. Ilang saglit lang ay nagsusuka na si Dudong pero wala naman tong maisuka kundi puro tubig lang. Hanggang tuluyan na siyang nawalan ng malay. Joseph, masama to. Hindi basta simpleng pangyayanggaw ang nangyari sa apo ko. May kasama tong kulam. Susubukan kong kontrahin ang itinanim ng mangkukulam sa apo ko. Ihanda mo ang mga gamit natin. Sige po lolo. Nagsagawa ng ritual si Lolo Seryo. Isang ritual para makausap niya ang mangkukulam na kumukulam kay Dudong. Ginawa niya ang ritual ng pagpapasapi at sa pamamagitan ni Dudong ay makakausap niya ang mangkukulam. Ilang saglit lang ay nagmulat ng mata si Dudong. Nanlilisik sa galit ang mga mata nito habang nakatitig kay Lolo Seryo. Sino ka bang gumagambala sa apo ko? Sumagot ang mangkukulam sa pamamagitan ni Dudong. Manghang-mangha ako sa nakikita ko kasi nagsasalita si Dudong pero ibang boses ang lumalabas sa bibig niya. Boses ng isang matandang babae. Babawiin ko lang ang kulam. Pati na rin ang pagyayanggaw sa apo mo. Basta ibigay mo sa akin ang apo ni Berting. Bakit? Ano pa ang kailangan niyo sa apo ni Berting? Wala siyang atraso sa inyo. Marami nang pinatay na aswang ang lolo niya. At pati siya ay marami na rin napatay na lahi namin. Kaya ibigay mo siya sa amin. Hindi ako nagsimula ng gulo. Pagsabihan mo ang mga kalahi mo na huwag akong gambalain para hindi ko sila mapatay. Hambog nga ang bagitong yan. Ibigay mo siya sa akin, Tandang Seryo. Kung hindi ay mamamatay ang apo mo. Hindi ako makakapagdesisyon yan. Kundi siya lang. Lubayan mo ang apo ko. Pag-isipan mo ng maigi ang sinabi ko sa'yo, Tanda. Ang apo ni Berting o ang apo mo. Nang bumagsak ang ulo ni Dudong, ay mabilis ko siyang sinalo at pinahiga. Wala na ang mangkukulam na nakasapi sa kanya. Nang matiyak kong maayos na si Dudong, ikinausap ko na si Lolo Seryo. Lolo, makikipagtuos po ako sa kanila. Ako ang kailangan nila. Sapat na ang tinuro niyo sa akin para magawa ko silang labanan. Mahalaga ang apo ko sa akin, Joseph. Pero hindi ko alam kung kakayanin ang konsensya kung ipahamak ka. Malakas ang aswang na mangkukulam. Kung gagamutin ko si Dudong, magkakaubusan kami ng lakas. At alam kong dehado ako. Hindi ko kasing lakas ang Lolo Berting mo.
para labanan ng aswang na mangkukulam na yon. Kung ganon, wala na po bang ibang paraan? Ituro niyo sa akin kung paano labanan ng aswang na mangkukulam. Ang makakapatay sa kanila ay kapag naibalik sa kanila ang kulam, o kaya naman ay kapag sinunog natin ang bahay ng aswang na mangkukulam, kasamang masusunog doon ang kagamitan niya. At iyon din ang magiging katapusan niya. Pero si Dudong ang nakakalam sa bahay ng mangkukulam, Lolo. Ang bahay ng mangkukulam ay yung bahay kung saan siya gumagawa ng ritual. Kaya dapat ay masiguro muna natin to. Bakit hindi lang po natin ibalik ang kulam sa mangkukulam, Lolo? Katulad ng sinabi ko, malakas siya. Hindi natin kakayanin ng taglay niyang kapangyarihan. Nagplano kami ni Lolo Seryo kung paano matatalo ang aswang na mangkukulam. Nalaman kong ang aswang na mangkukulam na to ay ang pinakamahigpit na kalaban ng Lolo Berting ko noon. Takot ang aswang na mangkukulam na baka maging kasing husay ko si Lolo Berting. Kaya gusto niya akong patayin. Tanging ang Lolo Berting ko lang kasi ang kayang tumapat sa kapangyarihan niya. 7 araw lang. Kapag hindi natin nagamot si Dudong, ay baka mamatay siya o tuluyan siyang maging aswang. Ako ang habol nila. Susuko na lang po ako, Lolo. Hindi. Ako ang haharap sa mangkukulam na yan. Pero kailangan ko ang tulong mo. Kailangan nating lilangin ang mangkukulam para masunog ni Dudong ang bahay niya. Sige po, Lolo Seryo. Tutulong ako. Hindi ko hahayaan na mapahamak si Dudong. At hindi ko nahahayaang may mangyari pang masama sa mga taong mahalaga sa akin. Lalo na si Dudong. Siya lang ang nag-iisa kong kaibigan. Hindi maganda ang lagay ni Dudong. Kaya nagpahinga lang siya sa kubo ni Lolo Seryo. Habang nandun siya, ay protektado naman siya ng mga orasyong nakapalibot sa kubo. Ginawa din ni Lolo Seryo ang lahat para kahit paano'y bumagal ang epekto ng kulam sa katawan ni Dudong. Bumalik naman ako sa lugar na pinuntahan namin ni Dudong. At kunwaring nakikiperya, tumataya ako sa gabi para hindi mahalata ang pagmamanman ko sa paligid. Hinanap ko kagad si Angie dahil siya lang ang susi para matuntun ko ang bahay ng mangkukulam. Hindi nga ako nagkamali dahil namataan ko siya sa hindi kalayuan. Mukhang minamatyagan niya rin ako kaya dito na ako gumamit ng orasyong tagabulag para hindi niya ako makita at mas malaya ako siyang masundan. Ilang saglit lang ay umepekto na ang tagabulag ko. Napansin kong palingon-lingon siya at nang hindi niya na ako makita ay naglakad siya palayo sa perya. Sinundan ko siya hanggang makarating kami sa gubat. Naglalakad lang si Angie na parang wala sa sarili. Hanggang sa huminto na siya sa tabi ng isang puno. Hindi ako masyadong lumapit dahil baka maramdaman niya ang enerhiyang nanggagaling sa mutya ko. Pero tanaw ko pa naman siya sa kinaroroonan ko. Mula sa kawalan ay may lumitaw na isang matandang babae. Hindi ako makapaniwala dahil bigla na lang itong nagpakita sa harap ni Angie. At pagkatapos ay bigla silang naglahong dalawa. Naghintay ako ng ilang oras sa kinatatayuan ko pero hindi ko na sila makita. Naisip ko na baka alam din nilang tagabulag na orasyon. Kaya naman nanlulumong umuwi na lang ako sa lugar namin. Pagdating ko sa kubo ni Lolo Seryo ay agad niya akong inusisa. Joseph, apo, nakita mo ba ang bahay ng mangkukulam? Sorry po, Lolo. Ginawa ko ang makakaya ko. Pero hindi ko nakita ang bahay ng mangkukulam. Gumamit ako ng tagabulag para sundan yung Angie na nakilala ni Dudong. Pero ang tagal namin naglakad-lakad hanggang mapunta kami sa isang gubat. Asang-asa ako, Lolo. Pero mukhang natunugan nilang sinusundan ko sila dahil ginamitan din nila ako ng tagabulag. Bigla na lang lumitaw ang matanda sa tapat ni Angie at pagkatapos ay naglaho silang dalawa. Lumitaw ka mo sa tapat ni Angie tapos naglaho din? Opo, Lolo. Sana mas naging maingat ako sa pagsunod. Hindi kaya doon ang bahay ng mangkukulam? Kaya naglaho silang dalawa? Imposible po, Lolo. Wala akong nakitang bahay doon. Puro puno lang. Joseph, ang bahay ng aswang na mangkukulam ay hindi basta-basta nakikita. Protektado ito ng tagabulag. Kaya hindi mo talaga makikita. Pero sigurado ako, doon ang bahay ng mangkukulam. Talaga, Lolo? Oo. Kaya lumitaw bigla ang matanda dahil lumabas siya sa bahay niya. Hindi mo nakikita ang bahay kaya akala mo ay naglaho sila. Kung ganon, tayo na. Sunugin natin ang bahay ng mangkukulam. Huwag kang palalos-talos sa desisyon, Joseph. Kahit sinong malakas sa mandirigma ay natatalo sa laban kung hindi pinag-iisipang mabuti ang kanyang hakbang. Nagtiwala ako sa plano ni Lolo Seryo dahil ang sabi niya ay ipapaliwanag niya ang lahat pagdating namin sa bahay ng aswang ng mangkukulam. Isinama namin si Dudong kahit nanghihina siya dahil siya ang kailangan sumunog sa bahay ng aswang ng mangkukulam. Inalalayan ko si Dudong dahil talagang mahina na siya. Mabuti na lang pambihirang lakas din ang binigay sa akin ng trabong ko ng ahas kaya nakayanang kong buhatin si Dudong. Nang malapit na kami sa lugar ng aswang ng mangkukulam ay pinigilan na kami ni Lolo Seryo. Naupo kami malapit sa puno at kinausap niya ang kanyang apo at may inabot siyang bagay na nababalutan ng pulang tela. Dudong, ngayon na ang takdang araw na sinabi ko sa'yo. Ibinibigay ko na sa'yo ang aking mutya. Alagaan mong mabuti at sana ay sundan mo ang yapak ko bilang isang albularyo. Pero kailangan mo yan sa laban mo, Lolo. Oo nga, Lolo Seryo. Proteksyon mo yan para malabanan ng aswang ng mangkukulam. Huwag kang mag-alala dahil hindi ko pababayaan si Dudong. Protektado ko ng lihim ng karunungan, mga apo. May mutya o wala, ay nasa katawan ko na ang kapangyarihan ng gabay. Ano po bang plano, Lolo? Kailangan nating linlangin ang mangkukulam
Tiyak na ilalabas niya ang mga alaga niyang sigbin at mga aswang. Harapin mo sila, Joseph. At ako naman ang haharap sa mangkukulam. Ikaw naman, Dudong, ay lumapit ka sa tabi ng puno. Dumaan ka sa likuran para hindi ka nila mapansin. Usalin mo ang orasyong to at may kita mo ang bahay. Pagkatapos ay sunugin mo to. Pero paano, Lolo? Nanghihina ako. Ipinatong ni Lolo Seryo ang kamay sa ulo ni Dudong at pagkatapos ay bumulong ng mga orasyon. Ilang saglit lang ay tila nagkaroon ng lakas si Dudong. Pansamantala lang ang lakas na yan, Apo. Kaya kumilos na tayo. Ang mutya mo, isuot mo pag nagawa mong masunog ang bahay ng aswang na mangkukulam. Poprotektahan ka niyan kung sakaling may umatake sa'yo. Bahagyang niyakap ni Lolo Seryo si Dudong. Iba ang pakiramdam ko sa kilos ni Lolo Seryo. Pero ipinagsawalang bahala ko na lang to. Nang tumayo si Lolo Seryo, ay tumayo na rin ako. Sinabi niyang siya muna ang haharap at tatawag sa mangkukulam. Si Dudong naman ay nagsimula na maglakad sa ibang direksyon para hindi siya mapansin ng mga kalaban. Naglakad si Lolo palapit sa kubo ng mangkukulam na aswang. Habang palapit siya, ay mas lumalakas ang enerhiyang bumabalot sa lugar. Nagiinit din ang trabong ko ng ahas sa leeg ko. Patunay ito na may nakaabang sa aming panganib. Narito na ako, Tandang Lucia! Ramdam na ramdam ko ang presensya mo. Matandang albularyo. Mukhang isusuko mo na sa akin ang apo ni Tandang Berting. Hindi ko isusuko sa iyo ang apo ko. Pati ang apo ni Berting. Lalabanan kita, Lucia. Sa gabing ito, patatapos ang buhay mo. Nagpapatawa ka ba? Albularyong pulpol? Hindi mo ako kaya, tanda. Hindi ko nakikita ang matandang mangkukulam pero umaalingaw-ngaw ang boses nito sa gubat na yon. Pinakikiramdaman kong mabuti ang paligid at ramdam ko ang mga presensyang nagmamasid sa amin. Joseph, alam kong kaya mong labanan ng mga alagad ng aswang na mangkukulam. Ikaw ang humarap sa kanila at ako kay Lucia. Sana lang, bago ko mamatay ay magawa ni Dudong ang misyon niya. Hindi kayo mamamatay, Lolo. Magtutulungan tayo. Ang kalahati ng lakas ko ay binigay ko na kay Dudong. Ito na ang huling magagawa ko bilang lolo't guro nyo. Kapag namatay ako, ang gabay ko ay lilipat na kay Dudong. Joseph, ikaw na ang bahala sa apo ko. Lolo Seryo, ako nang haharap kay Lucia. Kaya ko siya. Hindi ka pwedeng mamatay. Kailangan ka pa namin. Hindi ako pinansin ni Lolo Seryo. Mas lumapit pa siya habang umuusal ng mga orasyon. Lumakas ang simoy ng hangin pasalubong kay Lolo Seryo. Hinarang siya ng hangin kaya nahihirapan siya maglakad. Umusal ako ng mga orasyong makakapinsala sa mangkukulam. Bahagyang napigil ang hangin. Pero dahil sa ginawa kong pagsalungat sa kapangyarihan ni Lucia, ay mas nagalit to. Dito niya na pinalabas ang mga kampo niyang aswang at pinasugod sa amin. Ang buong atensyon ng mga aswang pati ni Lucia ay nakasentro sa amin. Kaya walang makakapansin kay Dudong na iniikutan niya na ang bahay ng aswang na mangkukulam. Patayin niyo ang apo ni Berting. At ako na ang bahala sa pakalimerong albularyo na to. Magbabayad ka sa akin, tanda. Nakita kong nahihirapang huminga si Lolo Seryo pero pinipilit niyang labanan ng kapangyarihan ni Lucia. Nagpakawala rin ako ng mga palipad-hanging orasyon para pigilan si Lucia. Nagtagumpay ako dahil nakita ko nakakakilos na ulit si Lolo Seryo. Lumusob sa akin ng mga aswang at sigbin kaya natuon ang pansin ko sa kanila. Si Lolo Seryo naman ay patuloy na kinukuha ang atensyon ng mangkukulam. Nang mga oras na to, hindi ko mapigilang maluha dahil posibleng isang lolo na naman ang mawawala sa akin. Alam ko at nakikita kong walang kalaban-laban si Lolo Seryo sa aswang na mangkukulam pero ginagawa niyang lahat para labanan to. Alam kong ginagawa yun ni Lolo Seryo para kunin ang pansin ng mangkukulam. Sa ganitong paraan ay hindi na mamalayan ng mangkukulam na papalapit na si Dudong sa bahay niya. Hindi ko na magawang lapitan si Lolo dahil sa mga umaatake sa aking kampo ni Lucia. Napakabilis kumilos sa mga sigbin kaya hindi na sapat ang buntot pagi ko lang ang panlaban sa kanila. Ginagamitan ko na sila ng tigalpo o palipad hangin na orasyon kasabay na maliksing pagwasiwas ko ng buntot pagi sa mga aswang na umaatake sa akin. Hindi ako tumigil umusal ng orasyon para mapanatili ko ang lakas at bilis ko. Maraming mga sigbin ang nangingisay dahil sa tigalpong dumapo sa kanila at marami na ring aswang ang naging abo dahil sa latay ng buntot pagi ko. Sa dami nila kanina ay unti-unti na silang nauubos. Lalong nagalit ang mangkukulam dahil kakaunti na lang ang bilang ng mga alaga niya. Dudong, bilisan mo. Hindi ko maiwasang mapabulong. Habang tuloy ang pagwasiwas ko ng buntot pagi, nakita ko si Lolo Seryo na nakaluhod na sa lupa at habol na ang paghinga niya. Mistulan siyang sinasakal. Kaya muli ako nagpakawala ng orasyon at ibinato ko to sa pamamagitan ng hangin patungo sa mangkukulam. Mahusay ka ring bagitong antingero. Pero titiyakin kong mamamatay ka na ngayon. Hindi ako ang dapat mamatay, kundi ikaw. Takot ka sa Lolo Berting ko, hindi ba? Baka hindi mo alam. Mas mahusay na ako ngayon kaysa sa kanya. Tignan dati ng yabang mo! Naramdaman ko ang malakas na pwersang parang bumundol sa dibdib ko. Hindi ako makahinga, pero pinipilit kong labanan. Hinapa ko ang trabong ko ng ahas at kumuha ko doon ng lakas. Si Lolo Seryo
ay namataan kong tumayo mula sa pagkakaluhod. Nakapikit siya at umuusal ng mga salita. Mistulang ibinubuhos niya na lahat ng lakas niya sa orasyong yun. Nang dumilat siya ng mata ay nagtama ang aming paningin. Tapos ngumiti siya sa akin. Bago tuluyan niyang pinakawalan ang inipong orasyon. Biglang guminhawa ang pakaramdam ko. Pero nakita ko ang pagkatumba ni Lolo Sergio. Muli kong pinalakas ang aking enerhiya bago ko nilapitan si Lolo Sergio. Sumuka siya ng dugo kaya mabilis akong lumuhod sa tabi niya. Kahit hirap na siya ay pinilit niya magsalita. Lolo, bakit mo ginawa yun? Bakit mo ako tinulungan? Iligtas mo si Dudong. Hindi ko pababayaan ang apo niyo, Lolo. Pumangon ka. Lo, gumising ka dyan. Narinig ko ang malakas na halakak ng mangkukulam. Pagkarinig ko nito, dito na nawala ng malay si Lolo Sergio. Kaya hiniga ako siya ng marahan bago ako tumayo. Ramdam ko ang labis na galit sa puso ko. Gusto kong lumusob pero naalala ko ang sinabi ni Lolo Sergio. Huwag magpadalos-dalos sa laban. Huwag ka munang magsaya, Lucia. Dahil buhay pa ako. Isasama kita sa lahat ng kampon mo na pinatay ko. Duwag! Anong sabi mo? Duwag ka! Wala kang ginawa kundi magtago. Bakit hindi ka lumabas at harapin mo ko? Tumahimik ang paligid. Kaya naman muli ako nagpakawala ng tigalpo at pinatama to kay Lucia. Pati na rin sa mga natitirang sigbin at aswang sa paligid. Mahirap na at baka makaramdam sila ng presensya ni Dudong. Ordinaryong tao pa lang kasi si Dudong. Kaya hindi pa malakas ang presensya niya sa mga to. Nakabalot din sa pulang panyo ang mutyang ibinigay ni Lolo Sergio sa kanya. Kaya hindi siya mararamdaman ng mangkukulam na to. Mas nakapokus ang atensyon nila sa akin dahil sa enerhiyang lumalabas sa trabong ko ng ahas. Kung mapapalabas ko si Lucia sa bahay niya ay hindi na mahihirapang makalapit si Dudong. Ilang saglit lang ay lumabas na si Lucia. Isa itong matandang hukluban na nakakatakot ang anyo. Ngayon, sige, ipakita mo sa akin ang tapang mo, antingero. Naramdaman ko ulit ang paninikip ng dibdib ko. Masasabi kong malakas talaga si Lucia. Sa kumpas lang ng kamay niya ay naninikip ng dibdib ko at nahihirapang huminga. Napaluhod ako sa lupa habang nagdarasal para sa kaligtasan ni Dudong at sa tagumpay ng misyon niya. Kinakapos na ako ng hininga pero pinipilit ko pa rin tong labanan. Umaasa ako na may pag-asa pang makaligtas kami ni Dudong. Ilang saglit lang ay naramdaman ko ang pagluwag ng aking paghinga. Nakita ko na lang si Lucia na nanlalaki ang mga mata nito habang nakatitig sa nasusunog niyang kubo. Ang bahay nito ay isa lang ordinaryong kubo na nakatago sa paningin ng mga tao. Pero dahil nasusunog na ito, kaya nakikita ko na ang itsura nito. Napatakbo ang mangkukulam papunta sa kubo niya pero mabilis tong natupok ng apoy. Pagkakita ko nito, napangiti ako dahil alam ko nagtagumpay na si Dudong. Hindi pwede na! Nilakon niya ako! Pinagkaisaan niya ako! Sinabi ko na hindi ba? Mamamatay ka ngayon kasama lahat ng mga kampon mo. Kasabay ng pagtupok ng kubo niya ay ang pagliyab naman ng katawan niya. Tiyak na nasusunog na rin ang lahat ng gamit niya. Pati na rin ang altar na sinasamba niya. Kaya naman kasama niyang natutupok to. Kahit mahina pa ako ay pinilit kong tumayo. Nakita ko si Dudong na tumatakbo palapit sa akin habang nakangiti siya. Tol! Nagtagumpay tayo! Patay na ang mangkukulam! At magaling na din ako! Ayos, tol. Pinahanga mo ako. Hindi ko magawang magsaya sa tagumpay namin. Nilingon ko ang bangkay ni Lolo Sergio. Kaya napalingon din si Dudong sa tinitignan ko. Nang makita niya si Lolo Sergio ay mabilis niya tong nilapitan. Tol! Ano nangyari? Ibinigay niya sa iyo ang kalahating lakas niya, tol. Sorry. Hindi ko siya nagawang tulungan. Sorry, tol. Lolo! Lolo! Gumising kayo! Hindi ko na kailangan tong mutya! Ayoko na nito! Oh, sa'yo na ulit, Lo! Huwag mo lang akong iiwan! Lo! Lo! Lolo! Lolo! Ito na ang pinakamasakit na karanasang nangyari sa buhay ko. Ang makita ang tumayong ikalawang lolo ko na namatay sa harapan ko. Pero wala akong magawa para tulungan siya. Malaki din ang pasasalamat ko kay Lolo Sergio. Dahil kung hindi sa sakripisyo niya, ay baka patay na ako ngayon. Hindi naman sumama ang loob sa akin ni Dudong. Katunayan, ay sinisisi niya rin ang sarili niya sa nangyari. Namatay si Lucia at simula nito ay wala nang aswang na gumambala sa amin. Siguro ay natakot na silang labanan ako. Matapos ng lahat ng to, si Dudong ay sinundan ng yapak ng lolo niya at naging isa siyang mahusay na albularyo. Maging ako ay nanggagamot na rin. At kung minsan ay magkasama kaming humaharap sa mga malignong nagpapahirap sa mga pasyente namin. Hindi na rin kami nagsugal simula nang mawala si Lolo Sergio. Bilang respeto sa naging sakripisyo niya para mabuhay lang kami. Yung mga napanalunan namin sa lahat ng pagsusugal namin
ay ginamit namin para makatulong sa mga taong may sakit at sa pagpapatayo ng maliit na negosyo. Unti-unti naman tong lumago at hanggang ngayon ay ito ang bumubuhay sa pamilya namin. Hanggang dito na lang ang kwento ko at sana'y kapulutan ng aral ang karanasang ibinahagi ko sa inyo na lahat ng sakripisyo ng mga lolo namin ay iniingatan namin hanggang sa susunod pang mga henerasyon dahil ipagpapatuloy namin kung ano ang mga sinimulan ng mga lolo namin. Dahil ako si Joseph, ang sumunod na magiting na antingero at ang kaibigan ko si Dudong naman ay ang sumunod na matulunging albularyo. In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams. Caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom in the pale moonlight. We'll let go of all that we know and dance in the stardust's gentle flow.